Mia More Tales presents Ang Pagbabalik ng Kasambahay na Api. Written by Bernadette Escosar. Alam mo ba kung anong trabaho ang ina-applyan mo? Taas kilay na tanong ng Donya kay Bettina. Opo, kasambahay po. Anyang may halong kaba at takot. Bawal sa bahay na ito ang nagmamaganda. Hindi mo kailangan mag-makeup kapag nasa trabaho ka. Tulad yung suot mo, masyadong hapit sa katawan. Sa bahay na ito, 3 paglilingkuran mo. Ako, ang asawa ko, at ang nag-iisa naming anak na binata. Ayoko makitang sino man sa inyo na dumidikit sa kanila. Napalunok si Bettina. Tumingin sa suot niyang bestida. Ano bang mali sa suot niya? Hindi naman iyon maiksi at hanggang tuhod iyon. Hindi rin luwa ang malusog niyang hinaharap. Yun nga lang ay hapit iyon sa kanya at halata ang magandang hubog ng kanyang katawan. Hindi rin naman siya naka-makeup dahil natural na mamula-mula ang pisngi at labi niya. Nagkakaliwanagan ba tayong lahat? May rules naman siya na ito na dapat sundin. Opo, Doña Criselda. Sabay-sabay na sabi nila na mga kasama niyang bagong hired na housemaids. Magnifica, dalhin mo sila sa maid quarters at ituro ang mga dapat na gawin. Utos ng Donya sa mayordoma ng mansyon. Uli lang lubos na si Bettina. Sa mga tiyahing siya lumaki at dahil nahihiya na siya makipisan, ay kusa siyang umalis upang maghanap ng mapapasukang trabaho. Doon nga siya napadpad sa mansyon ng mga Alvarez. 3 silang natanggap ng araw na iyon. Malaki ang sahod, kaya sinunggaban na niya kahit kilalang masungit at istrikta si Doña Criselda. Dating congressman ang asawa nito, ngunit dahil sa aksidente ay naging baldado ang Don. At ang balita ay ang Donya ang tatakbo sa pagka-congresswoman sa susunod na eleksyon. Good morning, Sir Gilbert. Sabay-sabay na bati ng mga kasambahay na naroon sa lalaking pababa ng hagdan. Nakasando lang at maikling short, kaya bakas ang namimintig nitong muscle. Hindi niya maiwasang matulala sa kakisigan nito. Good morning, ladies. Ganting bati ni Sir Gilbert na saglit na tumitig sa kanya. Halika na. Kalabit ng katabi niya. Anak ni Doña Criselda yan. Bulong pa nito. Sabay silang na-hire ng araw na yon. Ako nga pala si Kakay. Ikaw? Bettina. Kahit Betty na lang. Alam mo, napakaraming CCTV dito. Anitong nagpalingalinga pa. Bilisan ninyo at marami akong ituturong gawain dito. Bawal ang tsismisan sa oras ng trabaho. Untag sa kanila ng mayordoma. O diba? Katulad niyan. CCTV din ng isang yan. Si Magnificent. Kaya yung ganda mo, ikalma mo ha. Magnifica. Pagtatama niya. Pareho lang yun no. Muli siyang hinila nito nang muli siyang lumingon sa anak ng Donya. Baka matunaw yan, hindi malayong patulan ka niyan. Lihim na lang siyang natawa sa biro ni Kakay. Matapos ang instructions ng mayordomang si Magnifica, ay kanya-kanya sila ng toka sa trabaho. Si Bettina, tuwing umaga ay magdidilig ng mga halaman sa hardin at magtatanggal ng mga tuyong dahon at uod. Sa kanya din nakatoko ang paglilinis sa 3rd floor. Kaya nang sumunod na umaga ay iyon nga ang naging trabaho niya. Naiilang man si Bettina sa uniform ay hinayaan na lang niya. Size large kasi yun na malayo sa size niyang extra small. Habang nagdidilig ay naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Hindi niya yun pinagtuunan ng pansin dahil baka si Doña Criselda iyon. Pinahughusay na lamang niya ang trabaho. Ay, ano pangalan mo? Ay bakla! Napatalon siya sa gulat nang biglang sumulpot ang binatang amo. Sir, kayo po pala. Sorry po. Mukha ba akong bakla? Nakapamulsang tanong ni Gilbert. Nako, hindi po. Nagulat lang po ako. Hindi ka bagay maging kasambahay. Papasok ang model. Sa totoo lang. Anito na ikinangiti niya. Ay, sir, high school graduate lang po ako. Parang hindi ako babagay sa ganyang trabaho. Wala sa pinag-aralan yun. Maganda ka. Siyak, mabilis ka makakapasok. Bettina, tapos ka na ba riyan?
Pumasok ka na rito at marami naghihintay na trabaho sa'yo. Galit na sigaw ng Donya nang makita siyang kausap ang anak nito. Tarantang iniligpit niya ang mga gamit at nagmamadaling pumasok sa loob. Nakasunod naman ang tingin sa kanya si Gilbert. Ikaw ha, binabalaan kita. Bawal ang tsismisan sa oras ng trabaho. Lalo na sa anak ko. Opo, Donya Criselda. Isang buwan na si Bettina mula nang pumasok siya sa mansyon. Totoong iniwasan niya ang binatang amo. Kapag nasa garden siya at naroon ito, ay iniiwasan niyang mapatingin man lang dito. Kapag lalapit ito sa kanya, ay bigla na lang siyang papasok kunwari. Naiilang siya sa lalaki. Ramdam niya ang nakakapasong tingin ni Gilbert. 9:00 ng gabi nang makapagpahinga siya. Pagkatapos maligo, ay ipinahinga na niya ang katawan sa malambot na kama sa maid's quarter. Hindi pa niya nailalapat ang katawan nang tawagin siya ni Kakay. Betty, pinapatawag ka ni Sir Gilbert. Yung pinag-uutos niya raw sa'yo kanina, hindi mo ginawa. Anito. Ha? Wala naman siyang inutos sa akin. May pagtataka niyang tugon. Puntahan mo na, mukhang mainit ang ulo eh. Kamot ulong sumunod na lamang siya. Pagod na pagod siya at gusto na sana niyang magpahinga. Marahan siyang kumatok sa kwarto nito na agad siyang pinagbuksan. Sir, pinapatawag niyo raw ako? Masahihin mo ako. Masakit ang katawan ko. Utos nito. Namilog ang mga mata niya. Oh, bakit po ako? Baka magalit si Donya Criselda. Wala si Mama. Nasa out of town. Kaya for now, personal maid muna kita. Sige na. May extra bayad to dahil oras na ng pahinga mo. Saglit siyang napaisip. At wala na rin namang nagawa pa. Mukhang mainit nga ang ulo ng lalaki. Naiilang siya sa presensya nito dahil nakatitig ito sa kanya habang minamasahin niya ito. Pwede na ba ako matulog? Pagkuway tanong niya rito. Pagod ka na ba? Magkano sinasahod mo kay Mama? 12,000 po isang buwan. Dadagdagan ko. Pero sa akin mo kukunin. Kapag wala si Mama, sa akin ka magtatrabaho. Maliwanag ba yun? Naku sir, baka po magalit si Donya Criselda sa akin eh. Kabilin-bilin niyang wag raw ako didikit sa'yo kung hindi papalayasin niya ako. Kaya ano kung palayasin ka? Mas maganda. Para sa akin ka nalang magtatrabaho. Mas talo po pong magagalit ang mama niyo, sir. Gagawin kong 30,000 ang isang buwan mo rito. Hindi kasamang pinapasahod ni Mama sa'yo. Basta, kapag may bakanting oras ka at may pinag-uutos ako, yun ang gagawin mo. Ganun lang kasimple. Kung sakaling mapatalsik ka rito, akong bahala sa'yo. Ang laki naman po niyan, sir. Maliit lang yan. Kapag natuwa ako, dodoblehin at triplehin ko pa yan. Kaya sige na, tanggapin mo ng galo ko. Hindi mahirap ang pagpagawa ko. Basta gusto ko lang na nakikita kita palagi. Kahit nga nagpapaikot-ikot ka lang dito sa kwarto ko, okay lang sa akin eh. Napatingin siya sa lalaki. Bakit po? To be honest, gusto kita, Bettina. Unang kita ko pa lang sa'yo, hindi ka na mawala sa isip ko. Nako sir, ang bilis naman po yata. 1 buwan pa lang po ako rito. At saka, bakit ako sir? Marami naman pong iba riyan na pwede niyong magustuhan eh. Yung mayaman din katulad ninyo. Sigurado naman po ako na gano'ng mga babae ang gusto ng mama niyo para sa inyo. Iba ka. Tulad nga ng sabi ko, unang kita ko pa lang sa'yo, gusto na talaga kita. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat kaya kong pigilan ng nararamdaman ko, pipigilan ko. Kilala ko si Mama. Kapag nalaman niyang gusto kita, gagawin niyang kalbaryo ang buhay mo. Huwag niyo na po akong gustuhin, sir. Hindi ako bagay sa katulad mo. Huwag mong isipin yan. Hindi ako ganyan mag-isip. Sige, magpahinga ka na. Bumalik ka na sa quarters mo. Sige po. Akmang tatalikod na sana si Bettina nang pigilan siya nito sa braso. Kasabay ng pag-abot ng sobre sa palad niya. Ano po ito? Nang tingnan niya ay may laman iyong pera. Ang dami naman po yata nito, sir. Akala ko 30,000 ang ibabayad niyo sa akin. 100,000 yan, Bettina. Hindi sahod yan. Bonus mo yan. Gusto ko maging magaan ang buhay mo. Ipunin mo. At kung sakali, na gusto mong umalis sa ganitong trabaho, magagamit mo yan. Natigilan siya sa sinabi nito. Sobra naman po yata ito. Sige na, kunin mo na. Para sa'yo yan. Salamat po, sir. Nahihiya niyang sagot.
Nang makalabas ay agad siyang inisyoso ni Kakay. Uy, ano na? Ang tagal mo ron na. Anong ginawa niyo ni Sir Gilbert? Nakaloka. Wala no. May inutos lang siya. Ano yun? Share mo naman, baka iba na yun ha. Tukso nito. Ano pa? E di naglinis ng banyo, nagbalit ang kobre kama. Ako raw ang nakatoka ron. Pagsisinungaling niya. Hala ka, Day? Iba na yan? Baka may pagnanasa na sa'yo si Sir. Naku, lagot ka kay Doña Criselda. Muntik na siyang masamid. Walang ganun no. At saka hindi ako papatulan nun. Talagang lagot ako kay Doña Criselda pag nagkataon. Muli ay pagsisinungaling niya. Ang totoo ay kahit manligaw pa si Gilbert sa kanya, ay hindi talaga niya ito sasagutin. Ayaw niya ng gulo at ayaw niyang maging komplikado ang sitwasyon kahit pa gusto niya rin niya ito. Mabutit alam mo kaya dapat ikalma mo yung ganda mo. Ani Kakay na naging ekspresyon na yata nito. Yang ka na naman, puro ka biro. Patulog na nga tayo. Huwag kang mag-alala, ikakalma ko talaga to. Biro niya. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nasa hardin na si Bettina. Nakita niyang nag-aalmusal doon si Gilbert. Kung dati-rati ay sa komedor ito kumakain, ngayon ay napapansin na niyang kapag nasa hardin siya, ay naroon din ito. Maya-maya lang ay nakabiis na ito para pumasok sa opisina. Ang gwapo talaga ng lalaki. Napakalakas ng dating nito. Huwag ka magpapagod Papakasalan pa kita. Biro nito nang mapatapat sa kanya bago nagtungo sa garahe. Kumindat pa ito sa kanya bago nagmaneho palabas ng gate. Muntik na sana siyang kiligin nang mapansin niyang papalapit si Magnifica. Hoy ikaw, kung saan nakatingin niya mga bata mo. Tapusin mo na yung trabaho mo at naililinisin ka pa sa loob. Parating na si Doña Criselda at maglilinis ka pa sa third floor. Nakapamaywang na sigaw nito sa kanya. Oho, agad niyang minadali ang ginagawa sa hardin at nang matapos ay dumiretso na siya sa third floor para doon maglinis. Nadaanan pa niyang pinapakain ni Kakay ang kanilang among lalaki na isang paralisado na si Don Edward. Mukhang mabait ang Don, taliwa sa ugali ng asawa. Dito yata nagmana ang anak na si Gilbert. Pagod na pagod siya buong maghapon. Siya kasing nakasign sa buong third floor, kaya araw-araw ay nanlalata siya. Ay, wala sa loob na napaupo siya sa couch, sa loob ng dating home office ni Don Edward. Napapikit pa siya dahil sa pagod. Namimigat na ang talukap ng mga mata niya. Hindi na malaya ni Bettina na nakaidlip na pala siya. Tired? Sa narinig ay bigla siyang napatayo. Naroon na pala sa pinto si Gilbert. Mukhang kanina pa ito naroon. Kanina ka pa riyan, Sir Gilbert? Hiyang-hiya siya sa lalaki. Hindi naman Sleeping Beauty. Anito na mukhang naaliw pa. Go to your quarters. Magpahinga ka na. 7:00 na. Anitong tumingin pa sa wristwatch. Salamat po. Nagmamadaling kinuha niya ang mga gamit sa paglilinis at maruruming kurtina at agad na lumabas. Bettina. Muli siyang napalingon ng tawagin ni Gilbert. Bakit po, Sir Gilbert? Wala. Never mind. May papagawa pa po ba kayo? Wala. Bukas na lang. Nariyan si Mama sa baba. Baka mapagalitan ka. Anito. Good night. Sige na, magpahinga ka na. Nguminti na lamang siya sa amo at tumalikod na. Pigil na pigil ang kilig niya rito. Ang bango-bango pa rin nito kahit maghapong nasa trabaho. Ramdam niyang totoo ang sinasabi nito sa kanya noong isang gabi. Kung hindi nga lang talaga siya natatakot na tugunin ang pagmamahal nito, ay ginawa na niya. Ay, kung pwede lang sanang jowain ko na lang. Di sana. Ako na pinakaswerteng kasambahay sa Pilipinas. Anya sa isip. Maaga siyang natulog ng gabing iyon. Nagpapahinga na ang donya kaya walang sisita sa kanila kahit maaga silang magpahinga. Si Magnifica naman ay mas maaga ang pahinga kaya hindi na sila nasisilip nito. Nakatulugan na niya ang pagde-daydream sa lalaking lihim din niyang gusto. Kinabukasan. Kailan ang day off mo, Bettina? Masarap ang almusal ng umagang iyon nang biglang sumulpot sa kusina si Gilbert. Nagkunwari itong kukuha ng tubig sa fridge kahit may sarili itong ref sa loob ng silid nito. Sunday, sir.
Pero hindi ko pa po nagagamit ang day off ko. Mag-off ka this Sunday. Magkita tayo. Bakit po? Inosente niyang tanong. May extra job ka sa akin, remember? Anito bago uminom ng tubig. Sige po, saan po tayo magkikita? Sa labas ng mansyon. Sabado ng gabi, umalis ka na. Hihintayin kita. Sige po sir, magpapaalam po agad ako kay Doña Criselda. Good. Agad itong tumalikod sa kanya. Sakto namang pumasok ang dalawang cook sa kusina. Loida, Alma, hindi ko gustong lasa ng tubig sa fridge. Malansa. Sino ba naglilinis ng mga refrigerator dito? Si Oka, sir, ang naka-assign sa paglilinis ng kusina. Ipalinis nyo kaagad. Anito bago tumalikod. Lihim na lang siyang napangiti. Ang galing talaga nitong gumawa ng palusot. Sabado ng umaga ay nagpaalam agad si Bettina sa amo. Ang paalam niya ay dadalawin niya ang mga tiyahin kahit ang totoo ay makikipagtagpo siya kay Gilbert. Pumayag naman ito. Saktong 8:00 nang matapos siya sa ginagawa. Nasalubong pa niya si Veranda si Gilbert. Bihis na rin ito at mukhang pababa na. Ihintayin kita sa labas ng mansyon. Anito sa mahinang boses. Opo sir, maliligo lang po ko't gagayak na. Susunod po ako. Tumango naman agad ang lalaki at hindi na nagsalita pa. Pagsapit ng 10:00, oras na ng pahinga ng mga kasambahay, ay saka lamang siya lumabas. Ang tagal mo naman. Wika ng binata nang pagbuksan siya ng pinto ng kotse. Pasensya na sir, inintay ko pa pong matulog ang mga kasama ko bago ako lumabas at baka po may makakita eh. Paliwanag niya. Pumasok ka na. Anito nang mapansing natigilan at nag-aalangan siya na pumasok sa loob ng sasakyan. Saan po ba tayo pupunta, sir? Kahit saan mo gusto. Sabi nitong nakatuon na ang atensyon sa pagmamaneho. Akala ko po ba may trabaho ako sa inyo? Oo. Bukas ipapalinis ko ang kondo ko sa'yo. Pero ngayon, kakain muna tayo sa labas. At kung gusto mo, mamasyal tayo. Saan mo ba gusto? Nakakahiya naman po sa inyo, sir. Pwede ba? Kapag tayo lang, wag mo na akong tinatawag na sir. Gilbert na lang. At yung po at opo mo, masyadong masakit sa tenga. Sige. Anya. Pagkatapos ng halos kalahating oras na pagmamaneho, ay humantong sila sa isang mamahaling restaurant. Bigla siyang nakaramdam ng hiya dahil sa simple niyang kasuotan. Naka-t-shirt lamang siya at maong pants. Parang nakakahiya naman pong pumasok po dyan. Hindi ako nakapagbihis ng maayos eh. Anya. Iyan na naman ang po. At saka huwag kang mahiya. Ang ganda-ganda mo. Kahit anong suotin mo ay maganda ka pa rin, okay? Hindi na nagsalita pa si Bettina. Sumunod na lang siya kay Gilbert nang lumabas ito. Tulad ng dati, kapag nasa labas siya, ay pinagtitinginan siya, partikular ng mga kalalakihan. Kita mo, naiiyak ka sa suot mo pero pinagtitinginan ka. Kapag naging tayo, ibabalot kita. Ayaw kong titingnan ka ng ganyan. Walang kangiti-ngiti na saad nito. Hindi alam ni Bettina kung nagbibiro ba ito o hindi. Kimi siyang ngumiti at tahimik na lang na umupo. Mamili ka ng gusto mo. Kahit na ano. Anya. Ipinatong niyang muli sa table ang menu. Sa totoo lang, wala siya roong maintindihan o mas tabang sabihin na hindi siya sanay sa mga ganoong pagkain. Sa edad niyang 23 ay never pa siyang nakapasok sa mga mamahaling restaurant. Marami namang naniligaw sa kanya pero napakahigpit ng tiyahin niya. Ni ayaw nga siyang palabasin ng bahay. Pagluluto at pagsisilbi sa mga ito ang nakasanayan niya. At isa pa, palagi siyang inaaway ng mga kababaihan sa lugar nila. Paano ba naman, kapag dumadaan siya sa basketball court ay nasa kanya ang tingin ng lahat ng kalalakihan. Hindi pa rin niya nararanasan ang magkanobyo. Natatakot kasi siya nga baka matulad siya sa namayapang ina. Tulad niya ay maganda rin ito. Pero pinagsamantalahan lang ng mga lalaking nagkakagusto rito. Parang ang lalim yata ng iniisip mo. Tanong ni Gilbert nang mapansin na nakatulala siya. Aha, may naalala lang ako. Nang dumating ang pagkain nila, ay tahimik na kumain si Bettina. Magsasalita lamang siya kapag tinatanong ng lalaki. Pagkatapos kumain, tulad ng inaasahan niya, ay sa kondo nga nito sila pumunta. Hindi na siya sumang-ayon na mamasyal o magpunta pa sila sa ibang lugar.
dahil gabi na. Inaantok na siya at gusto nang magpahinga. Umiinom ka ba? Umiling siya. Hindi eh. Kahit wine? Hindi ko pa nasubukan. Anya na siya namang talagang totoo. Kumuha sa minibar ng wine ang binata. Pagkatapos magsalin sa kupita, ay iniabot sa kanya. Matamis yan. Hindi ka kagad malalasing. Nag-aalinlangan siya kung iinumin yun. Tumikim siya ng kaunti at nagustuhan niya ang lasa. Oo nga. Anya sa kamuling lumagok. Hanggang sa sunod-sunod na iyon. At dahil hindi naman talaga siya sanay uminom, ay nalasing siya. Alam mo, gusto rin naman kita eh. Ang problema ay anak ka ni Doña Criselda. Mahirap na. Diretso niyang sabi sa lalaki. Napangiti ito at napatitig sa kanya. Sorry, mali yata ako na pinainom kita. Okay lang. Masarap palang wine no? Inaanto ka na ba? Gusto mo na bang matulog? Anito sa kanya habang inaalalayan siya. Medyo. Anyang ikinawit ang mga braso rito. Huwag mo akong titigan ng ganyan, Bettina. Baka hindi ako makapagtimpi. Anitong umiwas ng tingin. Bakit? Ito naman ang gusto mo, hindi ba? Natawa si Gilbert. Hindi, Bettina. Irerespeto kita. Halika na sa kwarto. Matulog ka na. Sa sala na lang ako matutulog. At dahil nahihilo na, ay sumunod naman siya rito nang alalayan siya patungo sa sigid. At nang ibagsak niya ang katawan sa kama, ay agad siyang nakatulog. Nang magising si Bettina kinabukasan, ay agad siyang lumabas para hanapin ang lalaki. Nakita niya ito sa sala na nakabaloktot sa sofa. Bumangon ito nang maramdaman siya. Good morning. Pasensya ka na. Nalasing yata ako kagabi. Bati niya rito. Okay lang. Sorry, pinainom kita. Anito. Magpapadeliver na lang ako ng pagkain natin. Wala akong stock sa ref na pwedeng lutuin eh. Bihira lang kasi ako pumunta rito. Nagsuot ito ng t-shirt bago tumayo. Tumalikod siya. Kitang-kita niya ang malaki at matipuno nitong katawan. Pagkatapos ba, pwede na ako maglinis? Oo, ikaw nang bahala. Basta wala masyadong paguri ng sarili mo. Huwag kang magmadali. Marami pa namang linggo para maglinis. Napangiti siya. Ang bait talaga nito at gentleman pa. Ang swerte ng mapapangasawa nito. Matapos kumain, nakapagpahinga lang ng konti ay agad siyang naglinis. Dahil hindi naman yun kalakihan ay hindi siya nahirapan. Habang naglilinis siya ay nakaharap naman sa laptop si Gilbert. Mukhang nagtatrabaho ito kahit na linggo. Halos hindi sila nag-uusap at tinawag lang siya nito nung kakain na. Napagod ka ba? May susunod pa naman. Huwag mo nang tapusin. Isinara nito ang laptop at hinarap siya. Umupo muna siya bago ito sinagot. Hindi, okay lang. Konti na lang matatapos na eh. Basta kapag pagod ka na, itigil na. Baka sasabihin mo, masyado ko tang pinabagod. Huwag mo akong alalahanin. Kailan nga pala tayo uuwi? Kung kailan mo gusto. Mamayang gabi o baka bukas ng umaga. Kung mamayang gabi na lang kaya, Gilbert. Baka kasi makahalata ng mama mo eh. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasabayan. Bukas pa ako uuwi ng gabi. Ayoko namang mapahama ka ng dahil sa akin. Salamat. Anyang tinapos na ang pagkain. Pagsapit ng gabi, ay hinatid na siya ni Gilbert, ngunit hanggang sa kanto lang. Inaalala nito na baka may makakita sa kanya. Sumakay na lang si Bettina sa tricycle hanggang sa gate ng mansyon. Lumipas ang mga buwan, naging ganon ang sitwasyon nila. Ipapatawag siya nito kapag may ipapagawa at tinadagdagan nito ang sahod niya ng palihim. Kaya kahit papano ay nakakapag-ipon at nakakapag-abot siya ng tulong sa tiyahin na kumukop sa kanya noong bata pa siya, kahit hindi naman siya inuobliga nito. Isang umaga ay abala si Bettina sa hardin nang dumating ang mga bagong helper sa mansyon. Kumuha ng bagong driver at hardinero ang donya. Balak nitong ayusin at palakihin ang hardin dahil may mga parating umano itong mga bagong bulaklak mula pa sa ibang bansa na siyang hilig naman talaga ng ginang. Mabuti naman may mga kasama ko sa pag-ayos dito. Hindi ako maboboring. Nakangiting sabi ng bagong hardinero na sa tingin niya ay kaedad lamang niya. May itsura ang lalaki at may dimple sa magkabilang pisngi na nagpakyut sa dating nito. Ngunit hindi niya tipo ang mga ganoong pormahan.
Feeling close kasi agad ito sa kanya. Hindi niya ito pinansin at tahimik lang niyang ginawa ang trabaho. Miss, salita ka naman. Anito, bawal ang chismoso rito. Trabaho ang pinunta mo rito. Hindi kasama sa trabaho mo makipagdaldalan sa akin. Ang sungit mo naman. Nakikipagkalala lang ang tao eh. Busy ako. Unang araw mo kaya tupagin mo yung trabaho mo. Anyang tinalikuran ang lalaki at sa iba pumesto. Napakamot ulo na lamang ito at inumpisahan na ang dapat gawin. Maghapon sila roon dahil maraming pinapaayos ang donya. Kaya nang matapos sila ay muli na naman siyang kinulit ng lalaki. Sakto namang kadarating lang ni Gilbert mula sa opisina. Pangalan lang naman, Miss Beautiful. Pangungulit pa rin sa kanya ng hardinero. Napansin niyang masama ang tingin ni Gilbert sa kanya at sa lalaki. Kaya pumasok na siya sa loob. Ang kulit naman kasi ng lalaking iyon. Ayaw niyang isipin ni Gilbert na nag-i-entertain siya ng iba. Teka, ano naman? Hindi rin naman niya ito nobyo. Pagkatapos magpahinga ay naligo si Bettina dahil sa lagkit at maghapong nasa labas. Pasado 10:00 na nang lumabas siya mula sa quarters para kumuha sana ng maiinom nang makasalubong niya si Gilbert. Seryoso ang mukha nito at hindi niya mabasa kung anong nasa isip ng lalaking amo. Pumunta ka sa kwarto ko, ngayon din. Utos nito bago tumalikod. Dali-dali siyang kumuha ng maiinom at sumunod sa lalaki. Kapag ganoon ay kinakabahan siya dahil sa dami ng CCTV sa mansyon. Bakit? Anya na makapasok sa bukas ng silid. Tumingin ito sa kanya at walang babalang hinapit siya palapit at hinalikan ng madiin sa labi. Nagkumigla siya. Habol niyang hininga nang bitiwan nito. Teka, ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako. Ayoko nakikita ka nakikipagmabutihan sa iba, Bettina. Nagkiselos ako. Dapat sa akin ka lang. Anitong titig na titig sa kanya. Excuse me, hindi ako nakikipagmabutihan sa kahit sinong lalaki. At isa pa, kung sakali man, anong problema ron? Kasama ba yun sa trabaho ko sa'yo? Wala po tayong relasyon, Sir Gilbert. Amo kita at kasambahin niyo lang po ako. Hindi niya malaman kung maiinis o ano, pero inaamin niyang gusto niyang kiligin. Pues, ngayon meron na. May relasyon na tayo simula ngayon. Po? Namilog ang mga mata niya. Meron bang ganun? Sa isip-isip niya, kakaiba talaga ang lalaking ito. Parang wala siyang karapatang tumanggi. Oo, Bettina. Mula ngayon, akin ka lang at hindi na pwede sa iba. Ayoko nakikitang kinakausap mong lalaking yun ha. Napalunok siya. Patay na. Naging sila nang hindi man lang siya nakapalag. O ayaw lang talaga niyang pumalaga. Ewan. Anya sa isip. Pero, wala nang pero-pero. baka malaman ni... Hindi pa niya tapos ang sasabihin nang may kumatok sa labas ng silidong binata. Si Doña Criselda. Magtago ka sa banyo. Mahinang utos ni Gilbert sa kanya at itinuro ang banyo. Agad naman siyang tumalima. Nag-iwan siya ng kaunting siwang para masilip ang mga ito. Son, parang narinig kong may kausap ka rito. Yama, sa phone. Problema lang sa office. Ganun ba? O sige, pupunta na ako sa silid ko. Magpahinga ka na. Good night, son. Good night, ma. Ani Gilbert na agad na sinara at nilak ang pinto. Lumabas ka na rin. Dito ka na matulog at baka may makakita pa sa'yo sa labas. Pumalik ka na lang sa quarters mo, mamaya madaling araw. Pero baka magtaka ang mga kasama ko ron. Gawan mo na lang ng palusot. Sabihin mong umuwi ka at sa akin ka nagpaalam. Wala siyang nagawa kahit abot-abot ang kaba sa dibdib niya. Nang makahiga naman sila ay hindi siya makatulog. Nasa likuran lang niya ang lalaki. Naiilang siya at hindi siya sanay ng ganoon. Hindi ka rin ba makatulog tulad ko? Gumalaw ito mula sa likuran niya, kaya ramdam niyang humarap ito sa kanya. Oo. Ako rin, Bettina. Gusto kitang yakapin. Pwede ba? Anitong yumakap nang hindi pa siya pumapayag. Napalunok at mariin siyang napapikit. Wala sa loob na humarap siya sa lalaki at nagsalubong ang mga mata nila. Hinawi nito ang hibla ng buhok na tumabing sa mukha niya. Pagalit ka ba kung halikan kita ulit? Bakit naman ako magagalit? Karapatan mo yun.
Ewan ba niya kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sabihin iyon. Aminado siyang nagustuhan niya ang halik nito kanina. Ngumiti ito at tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Naging malalim at napusok iyon hanggang sa tuluyang ipaubaya niya ang sarili rito. 3:00 ng madaling araw nang magising si Bettina. Natataranta siyang bumangon. Alam niyang 4:00 pa lang ay gising na ang mga cook sa mansyon na yun. Hindi niya inabala pang gisingin ang natutulog na si Gilbert. Mabuti na lamang at madilim pa sa pasilyo at tanging ang mga CCTV cameras ang piping saksi sa pagpunta niya sa silid ng lalaki. Mabuti na lang din at tinitingnan lamang iyon ng Donya kapag may mga nangyayaring hindi maganda sa loob ng mansyon. Dalangin niya na sana ay hindi maisipang i-check iyon ng amo. Nangako naman si Gilbert na buburahin nito ang mga footages ng pagpunta niya sa silid nito. Mabuti na lamang at 3 lang sila sa quarter ni iyon. Tulog na tulog pa ang 2 kasama niya nang pumasok siya. Betty, gising! 5 na ng umaga. Napagod ka yata sa hardin kahapon. Dahil sa pagod at puyat ay nakatulog si Bettina nang dumating siya kanina lang. Mukhang hindi naman nahalata ng dalawa na hindi siya roon natulog. Oo, masakit nga ang katawan ko hanggang ngayon eh. Daing niya. Kahit ang totoo'y ang pang-ibabang bahagi niya ang makirot at hindi siya makakilos ng maayos. Inuman mo agad ng gamot yan. May mga gamot dyan sa mesa. Bigay ni Magnifica. Wika ni Kakay habang pinupunasan ng tuwalya ang buhok. Tumayo na rin siya at tumiretso sa banyo upang maligo. Naging ganoon ang setup nilang magnobyo. Kapag day off niya ay sumasama siya rito. Minsan naman ay sasilid siya nito ng tutulog. Bettina, halika nga. Akma sanang lalabas si Bettina patungo sa hardin nang tawagin siya ng Donya. Bakit po, Donya Criselda? Ikuha mo nga ako ng siya at may ginagawa pa si na Lorna. Sige po. Agad naman siyang tumalima. Ngunit pagdating sa pinto ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Saglit siyang natigilan. Napahawak na lamang siya sa sofa na nasa bungad lang. Ganoon pa man ay pinilit niyang makarating sa kusina para igawa ng siya ang ginang. Nang maiabot niya naman iyon dito ay siya namang pagbagsak niya at nawalan siya ng malay. Si Kakay ang nabungaran niya nang magising siya. Alam niyang wala siya sa mansyon dahil ang silid ay tila hospital room. Bruha ka? Kaya pala palaging masama ang pakiramdam mo dahil buntis ka? Nagulat siya sa sinabi nito. Buntis ako? Ulit niya. Oo, akala ko ba wala kang boyfriend? Kaya pala lagi ka nagde-day off ha? Sino bang ama niyan? Huwag mong sabihin si Regan. Tukoy nito sa hardinero. Nako, hindi ah. Eh sino? Pangungulit nito. Malalim siyang napabuntong hininga. Sino yung dala sa akin dito? Imbis ay tanong niya. Si Sir Gilbert, tarantang-taranta nga siya nung makita kang wala ng malay eh. Teka, wag mong sabihin na si Sir Gilbert ang ama na pinagbubuntis mo. Loka-loka, alam ba nila na buntis ako? Kinakabahan niyang tanong. Si Sir Gilbert hindi. Umalis siya kagad kanina. Pero si Doña Criselda, tumawag siya kanina rito sa ospital. Siguro ay alam na niya. Lalo siyang kinabahan. Paano na? Aalis ba siya sa trabaho? Kakayanin ba niyang mag-isa? Nang makauwi sa mansyon ay masama ang titig ng Donya sa kanya na para bang may alam ito sa nangyari. Kamusta, Bettina? Anong sabi ng doktor? Si Gilbert iyon na agad lumapit nang makita siya. Tila nakalimutan nito na naroon lang ang ina nito. Nakausap ko na, Dr. Gilbert. Okay naman siya. Marahil lang napagod lang daw at kailangan ng maayos na pahinga. Seryoso ang ginang at mukhang walang balak na sabihin sa anak ang totoo. Nagkatinginan sila ni Kakay. Hinila siya nito papasok sa loob. Papasok na po kami, Doña Criselda. Paalam ni Kakay sa amo nila. Magpahinga ka, Bettina. Saka na tayo mag-usap. Imbis ay baling sa kanya ng Donya. Hindi naman niya magawang tumingin kay Gilbert. Hindi niya alam kung paano sasabihin dito ang totoo. Hindi mapalagay ng gabing iyon si Bettina. Pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari. Hindi sila nagkita ng binata dahil hindi siya lumabas ng silid niya. Kinabukasan, himulang pumasok sa maid's quarter ang Donya at kinamusta siya. Ayos naman po ako. Magtatrabaho po ako ngayon.
Anya. Hindi. Dito ka muna sa loob. Ikaw muna magsisilbi sa asawa ko nang papakain sa kanya. Magandang yun. Baka mahilo ka sa labas. Nakangiti na sabi nito. Opo, Doña Criselda. Salamat po. Matapos nitong sabihin sa kanya ang dapat niyang gawin, ay nagsimula na siya sa trabaho. Oh, iyan, Don Edward. Kumain na po kayo ng kumain. Magpalakas po kayo. Anya sa matanda. Sumusunod naman ito sa kanya na tila gustong ngumiti. Habang sinusubuan niya si Don Edward, ay pumasok naman ang Donya. Tapos ka na ba riyan? Pagkatapos mo, pwede ka na magpahinga at bumalik ka na lang kapag orasan ng pananghalian ni Edward. Salamat po, pero gagawa na lang po ako ng ibang gawain dito. Nako iha, wag na. Okay lang, marami naman kayo rito eh. Malumanay na saad nito. Kakaiba iyon sa pakiramdam niya dahil kilala nilang lahat ang ugali ng Donya. Sige na, lumabas ka na. Sige po, lalabas na po ako. Bettina? Muli nitong tawag sa kanya. Ano ito? Kunot noong tanong ng ginang. Tukoy nito sa maliit na botelya na nakapatong sa lamisita ng pinagkainan ng Don. Hindi ko po alam, Doña Criselda. Wala po yan dyan kanina. Anong wala? Tayo lang naman ang tao rito. Wala po talaga yan dyan kanina. May bala ka bang lasunin ang asawa ko? Dumadagungdong ang boses nito. Malakas ang boses nito at alam niyang dinig iyon sa labas. Tumingin siya roon. Hindi po. Hindi ko gagawin yan kay Don Edward. Bigla siyang nanginig dahil sa takot. Arturo! Tawag nito sa gwardya. Kasunod ng pagpasok ng ilang kasambahay sa silid. Maging si Gilbert ay naroon na rin na punong-puno ng pagtataka. Ano nangyari ma? Nagtatakang tanong ng nobyo niya. Tumingin ito sa kanya na nagtatanong ang mga mata. Habang siya ay tumutulo na ang luha dahil sa takot na nararamdaman. Ang walang ngayang babaeng yan, tinangkang lasunin ang ama mo. Ang kapal ng muka. Pagkatapos kong tanggapin at bigyan ng maayos na pasahod, yun pa ang igaganti sa akin? Anong kasalanan namin sa'yo para gawin mo to? Bulalas ng galit na Donya. Totoo ba, Bettina? Hindi makapaniwala ang tanong ni Gilbert. Nasa mata nito na ayaw paniwalaan ng ina. Hindi totoo yan. Hindi ko magagawa kay Don Edward yung bagay na yan. Tarantang sagot niya. Hindi niya alam kung kanino siya babaling. Kung makakapagsalita nga lang ang Don, ay ito mismo ang makakapagpatunay. Panay naman ang senyas nito na hirap sa ginagawa. Ngayon din ay lumayas ka sa pamamahay ko. Sigaw ng galit pa rin Donya. Arturo, ipakuha ang mga gamit ng babaeng ito at itapon sa labas ng mansyon. Doña Criselda, hindi po totoong binibintang niyo sa akin. Pagsusumamo niya rito. Galit na kinuha ni Gilbert ang botelya at winagmasdan iyon. Nakayom nito ang kamao nang makumpirmang lason nga ang laman niyon. Lason iyon na ginagamit sa mga insekto sa hardin. Gilbert, wala akong alam dyan. Giit pa rin niya, ngunit wala siyang tugon na nakuha sa lalaki. Mukhang pati ito ay nagdududa sa kanya. Tinubuan siya ng sama ng loob sa lalaki. Lalo na nang tuluyan siyang napalayas at hindi man lang siya nito kinausap. Hindi malaman ni Bettina ang gagawin. Nag-aalinlangan siya kung babalik pa ba siya sa poder ng tiyahin. Ayaw niyang maging pabigat sa mga ito dahil matagal na panahon din siyang inaruga ng mga ito. Gabing-gabi na at nasa lansangan pa rin siya. Dala-dala ang mga gamit na itinapon ni Magnifica sa harapan niya. Pasalampak siyang umupo sa hawak na malaking bag. Muli na namang tumulo ang luha niya. Betty. Napaangat siya ng ulo nang marinig ang pagtawag sa kanya. Nagulat siya nang makita si Regan. Bakit andito ka? Sinundan kita. Naawa ko sa'yo. Alam kong wala kang kasalanan. Nakita ko si Doña Criselda na kinuha ang lason sa garden kanina. Kaya alam kong hindi sa'yo galing ang lason na yun. Lalo siyang napaiyak. Bakit ginawa ni Doña Criselda sa kanya yun? May alam ba ito sa relasyon nila ni Gilbert? Alam kaya nito na si Gilbert ang ama ng ipinagbubuntis niya? Simikdo ang dibdib niya. Paano na ang bata sa sinapupunan niya? Ay matutuluyan ka ba? Untag sa kanya ni Regan. Kung wala, roon ka muna sa dati kong tinutuluyan. Mura lang. 1,500 a month lang ang upa ron. May 1 month advance pa akong hindi nagagamit.
Ikaw na lang ang gumamit dahil wala pa rin daw umuupa ron eh. Salamat, Regan ah. Anya. Pero pag-aari ni na Doña Criselda ang area na yun. Di bale, di naman siguro niya malalaman na roon ka nakatira pansamantala. Hindi naman yun pumupunta ron eh. Okay lang, Regan. Pansamantala lang naman. At saka may ipon naman ako kahit paano. Anya. Kinuha ng lalaki ang mga dala niya at tinulungan siyang bitbitin iyon. Delikado sa'yo maglakad ng ganitong oras. May itsura ka pa naman. Anito. Hindi niya alam kung nagpapatawa ba ang lalaki para maibsan ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Matapos siyang ihatid, ay umuwi rin agad ito sa mansyon at nagbili na lang na mag-ingat siya. Nag-abot ito ng pera pero tinanggihan niya. May pera naman siya. Ang mga binibigay ni Gilbert ay itinatabi niya. Hindi alam ni Bettina kung paano magsisimula. Walang kaalam-alam ang tiyahin niya sa nangyari sa kanya. Kaya mas minabuti na lamang niya na sarilin ang lahat. Magsisimula na lang siya na kasama ang magiging anak. Ang perang naipon niya ay ginamit niya para magtayo ng maliit na tindahan sa harapan ng kanyang tinutuluyan. Pinayagan naman iyon ng may-ari at pinadagdagan na lang sa kanya ang upa roon. Sa kabilang banda ay masama pa rin ang loob ni Gilbert. Hindi niya matanggap na nagawa ni Bettina iyon sa pamilya niya. Ayon sa kanyang ina, mukhang nagalit si Bettina dahil ito ang pinag-asikaso sa kanyang ama. Ayaw sumunod kaya naisipang lasunin ng papa niya. Isa pa ay sinabi raw talaga ni Bettina na galit ito sa mama niya. Kaya gumaganti ito gamit ang papa niya. Ewan niya, hindi niya maintindihan. Ayaw niyang maniwala, ngunit ang ibang kasambahay ay sinabing narinig nila si Bettina na talagang sinabi iyon. Yun ba talaga ang totoo nitong kulay? Hindi niya man lang nakita ang totoong ugali nito sa buong durasyon ng relasyon nila. Son, napapansin kong dumadalas ang pag-inom mo. Simula nang pinalayas ko si Bettina rito. Sita ng kanyang ina nang mapansin nitong halos gabi-gabi na lamang siyang umuuwing lasing. Tumawa siya ng pagaka. Ano pakialam ko sa babaeng yun? Pwede ba ma? Gusto ko na matulog. Lalong nadagdagan ang sama ng loob ni Gilbert nang lihim niyang pinasubaybayan ang dating nobya. 5 buwan pa lang simula nang umalis ito at ngayon ay buntis na. Ang masaklap pa ay ang harinero nila ang ama ng pinagbubuntis nito. Nang siya mismo ang nagtungo kay Bettina, ay nakita niyang palaging pumupunta si Regan at binibisita ang babae. Gusto niya itong gantihan. Bakit ang dali para dito na palitan siya? O baka matagal nang may relasyon ang dalawa? Minahan niya ito ng sobra at handa na sana niya itong ipaglaban kung hindi lang nito tinangkang lasunin ang papa niya. Galit na pinagsusuntok niya ang headboard ng kama. Minahal kita. Bakit, Bettina? Bakit? Nariyang ang pader naman ang pinagdiskitahan niya. Kumuha siya ng alak at diretsyong tinungga iyon. Kinabukasan ay nagising si Gilbert mula sa ingay sa labas. Ano ba nangyayari sa'yo, Edward? Ayaw mo na namang kumain. Tinatabig ng papa niya ang pagkain na isinusubo rito ng mama niya. Anong ingay yan, ma? Itong ama mo, ang hirap pakainin. Bumuntong hininga na lamang siya at tumitig sa ama na sa kanya nakatingin at parang may gusto itong sabihin na hindi niya maintindihan. Pa, kumain ka't inumin mong gamot mo. Umatungal naman ito lalo. Indikasyon na galit ito. Ay naku, Edward, bahala ka sa buhay mo. Sakit ka sa ulo. Anang mama niya sa kainiwan ng asawa. Naiiling na lang siya at ibinilin sa tagapag-alaga nito ang ama. Simula nang tinangka itong lasunin ay naging ganoon na ito. Ilang buwan ang lumipas, hindi na malaya ni Bettina na kabuwanan na pala niya dahil sa kabisihan sa maliit niyang tindahan. Napaigtad siya nang maramdaman ng sakit. Natutulog na siya ng gabing yun, pasado 1:00 na ng madaling araw. Aray! Daing niya. Kasabay niyon ang pagtulo ng likwido sa kanyang hita. Diyos ko, mga anak na yata ako. Mag-isa lang siya roon at walang ibang inaasahan. Kaya ganoon na lamang ang kanyang kaba. Tulong! Nanginginig niyang sigaw. Tulong! Aray ko! Aling Carmen! Tawag niya sa landlady. Hirap man siyang bumangon ay kinuha ang hospital bag na hinanda niya noong 8 buwan pa lamang ang tiyan niya.
Napabuga siya ng hangin sa sakit na nararamdaman. Mukhang hindi na siya aabot sa ospital. Maya-maya ay naramdaman niyang nanginig ang mga tuhod niya. Kasunod ay naramdaman niya na para siyang madudumi. Anak, huwag muna. Wala tayong kasama. Ngunit sadyang oras na niya para manganak. Ramdam niya na parang may umaalon palabas sa kanyang tiyan. Dahilan para mapasalampak siya ng upo. Aray! Humiyaw siya ng malakas nang maramdamang lalabas na ito. Kaya sinabayan na lamang niya ng pag-iri. Kasunod niyon ang malakas na pag-iyak ng bata. Anak ko! Napawi ang sakit na nararamdaman niya nang makita ang anak. Saka naman nagising ang mga tao sa boarding house sa lakas ng iyak ng bata. Maging si Aling Carmen ay nagising at nagulat sa nabungaran. Diyos kang bata ka! Bakit hindi mo agad sinabi na manganganak ka na? Tumawag kayo ng ambulansya, bilis! Maging siya ay hindi rin naisip iyon. Wala naman kasi siyang naramdaman ng gabing iyon. Bigla na lang talagang sumakit ang tiyan niya at isa pa, 37 weeks pa lang ang tiyan niya. Madaling naman siyang nadala sa ospital at sa awa ng Diyos ay maayos naman silang mag-ina. Kaya nakalabas siya agad pagkatapos lang ng 2 araw. At dahil mag-isa sa buhay ay kinayang lahat iyon ni Bettina. Sa unang linggo lang siya inilalaya ng mga kalapit kwarto. Tuwang-tuwa naman si Regan nang malaman nitong nanganak na siya. Sayang, kung paniniwalaan ka lang sana ni Sir Gilbert. Kamukha pa naman yung bata. Anitong nilaro-laro ang maliit na daliri ng bata. Habang siya ay sinamantala ang paglalaba habang nakay Regan ang anak. Ganoon lang ang buhay niya. Kapag tulog o may kumakarga sa anak niya, ay sinasamantala niya lahat ng gawaing bahay. Ganoon yata talaga kapag nanay na. Daig pa niya ang trumpo, maisabay lang ang lahat, maging ang paghahanap buhay. Nasanay na si Bettina sa ganoong setup. Masayang masaya siya dahil sa pagdating ni Bea, kaya nangako siyang mamahalin niya ito at hindi ipaparamdam na wala itong nakakagisnang ama. Bettina, may bigas na ipapamigay roon sa labas galing kay Congressman Adela. Kumuha ka na, sayang naman. Nako, walang magbabantay sa anak ko. Patingnan mo muna kay Aling Carmen at ako'y may gagawin. Saglit lang naman yun. Hindi mahaba ang pila. Bilisan mo. Baka mamaya lang marami ng tao ron. Anang isa niyang kapitbahay. Nag-aalinlangan man na iwan ang anak na natutulog kay Aling Carmen ay umalis din siya. Saglit lang anak ha. Kinintalan niya ng halik sa noo ang 5 buwan na si Bea. Agad siyang lumabas ng bahay para pumunta sa pilahan ng libreng bigas. Aray! Anya nang mabunggo ang 2 kalalakihang naka-jacket na itim at nakasombrero. May hawak ang tagi-1 galon ang mga ito. Nakayoko ang mga ito habang naglalakad, kaya nabangga siya. Hindi kasi tumitingin ng maayos sa dinaraanan. Anya saka ipinagpatuloy ang paglalakad. Hindi man lang humingi ng pasensya ang mga ito. Totoo ngang mabilis lang ang pila, kaya ngiting-ngiti siya pauwi, bit-bit ang 10 kilo ng bigas. Sunog! Sunog! Sigaw ng tao sa looban. Binindol ng kaba ang dibdib niya at nabitiwan ang hawak na bigas. Nagbabadaling tinakbo niya ang boarding house at nagulat siyang natutupok na iyon ng apoy. Diyos ko! Ang anak ko! Bea! Tinangka niyang pasukin ang umaapoy na tinutuluyan, ngunit maagap siyang inawat ng mga tao sa labas. Huwag ka na pumasok! Delikado at wala ka na may sasalba riyan! Tupok na ng apoy! Hindi! Ang anak ko! Nasa loob! Bea! Panaghoy niya. Anak ko! Bea! Nagpupumiglas na sigaw niya. Halos mabaliw si Bettina dahil doon. Ang anak niya, ang buhay niya. Anong silbi pang mabuhay kung wala ito? Walang patid ang luha ni Bettina habang pinapanood ang mga bombero na inaapula ang apoy. Hinanap niya si Aling Carmen, ngunit tulad niya ay tulala ito dahil iniwan daw nito saglit ang anak niya sa duyan dahil bumili ito ng ulam. Napakabilis daw ng pangyayari. Nang maapula ang apoy ay tulalang nakatingin siya sa abo ng boarding house. Walang naisalba. Maging ang tindahan niya at ang pinakamasakit, ang 5 buwang gulang niyang anak. Wala nakitang bangka na isang bata rito sa tinutuluyan mo, misis. Ni ba kasukalan sa'yo ay wala? Maaring sa mura niyang edad ay na... Tinakpan niya ang magkamila niyang tenga.
Sobrang sakit na marinig ang mga iyon bilang ina. Para siyang pinapatay ng paulit-ulit. Magdamag at maghapon siyang nakatulala roon. Ang ibang mga kasama niya ay nasa evacuation center na. Tanging siya lang ang ayong umalis doon. Maya-maya ay wala sa sariling lakad si Bettina palayo roon. Tulala at hindi alam kung saan pupunta. Maghapon siyang naglakad ng walang eksaktong direksyon. Kung saan lang mapadpad ang kanyang mga paa ay doon siya. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan na siya ng mga tao. Ayaw na niyang mabuhay pa. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya ang itim na kotse. Pero diretso lang siya. Sana nga ay masagasaan na lang siya at mamatay. Mariin siyang napapikit ngunit wala naman siyang naramdaman sa sarili. Kaya napaupo siya kahit hindi naman nasagi ng sasakyan. Nanlalabo na ang paningin niya marahil dahil sa gutom at uhaw. Ano ka ba? Makakapatay ka sa ginagawa mong yan, Dario! Narinig niyang sabi ng lula ng kotse. Hindi ko naman kasalanan, ma'am eh. Biglang tumawid ng babae. Miss, okay ka lang ba? Hanggang sa tuluyan nang nawala ng malay si Bettina. Nang imulat niyang mga mata ay isang matandang babae ang nabungaran niya. Ano bang nangyari sa'yo? Napaiyak siya nang muling maalala ang anak. Ang anak ko! Ang anak ko! Anya, nagkatinginan ang matandang babae at ang doktor. Pagpahingahin po muna natin siya. Kailangan niya magpahinga. Huwag po kayong mag-alala. Maayos ang kalagayan niya. Pero mukhang may pinagdadaan ng emotional trauma ang pasyente. Tumango naman ang matanda. Sige, Dok. Gawin niyong lahat na makakabuti sa kanya. Akong bahala sa gastos. Sige po. Hindi nagtagal sa ospital si Bettina. Pero nanatili siyang hindi makausap ng maayos. Maging ang pangalan niya ay hindi niya mabanggit. Ayaw niya ng kausap at kapag nakakakita ng apoy ay natatakot siya. Hanggang sa isang buwan na ang lumipas. Maaari mo bang sabihin ang pangalan mo? Tanong ng ginang. Ako si Congresswoman Adela. Alam kong kilala mo ko kung dito ka lang nakatira sa Alfonso. Tumingin siya sa ginang. Mga walang hiya sila. Anya, pwede bang sabihin mo sa akin kung sino ka at ang sinasabi mong anak mo, nasaan siya? Muli na naman siyang naiyak. Bea, anak. Ikaw, ano pangalan mo? Tanong ng Congresswoman. Bettina. Mahina niyang sagot. Mabilis na lumipas ang mga buwan hanggang naging 6 na taon. Tuluyan ng kinalimutan ni Bettina ang nangyari. Pero kapag naaalala niya ang anak ay sumasakit ang dibdib niya. Naging confident siya at naging matapang sa buhay. At nagpapasalamat siya sa tumulong sa kanya at naging nanay-nanayan niya. Si Adela, ang dating congresswoman sa lugar nila. Matanda na ito, kaya't siya ang gusto nitong pumasok sa politika. Alam nito lahat ang pinagdaanan niya mula umpisa at maging ang ugnayan niya sa mga Alvarez noon. Dahil walang anak si Adela, ay sa kanya isinal nito lahat ng yaman na meron ito. Binalikan din niya ang mga naapektuhan ng sunog noon at tinulungan at binigyan ng panimula. Nang minsang isama siya nito sa isang charity event, hindi inaasahang makita niya ang dating tumulong sa kanya na si Regan. Bettina, ikaw ba yan? Ang laki na pinagbago mo ah. Marahil ay nagtataka ito sa pananamit niya ngayon na sopistikada na. Regan? Hinanap kita nun sa evacuation center, pero wala ka raw dun. Alam mo diba kung nasa ng anak mo? Napamaang siya sa sinabi ng lalaki. Mariin niya itong hinawakan sa balikat. Buhay ang anak ko. Saglit itong nagpalingalinga upang tiyaking walang makakarinig. Oo, Bettina. Kaya kita hinahanap dun para ipaalam sa'yo. Buhay ang anak mo at nasa poder ng mga Alvarez. Yugyug niya ito sa balikat. Paano mong nalaman? Nasaan si Bea? Narinig ko nagbayad si Doña Ericelda para ipasunog ang squatters area na pag-aari nila. Pero bago yun, kailangan makuha muna nila ang bata. At Juliana ng pangalan niya. Nang walang hiya sila. Muling namayani ang puot sa dibdib ni Bettina at hindi niya napigilang mag-alpasan ang mga luha sa mga mata. Matagal na akong wala sa kanila. Palagi akong pinag-iinitan ni Sir Gilbert. Hanggang sa pinalayas niya ako. Kaya ito, pagwardya-gwardya na lang ako sa mga event. Mga walang hiya sila, Regan. Kukunin kong anak ko.
Kahit anong mangyari. Mag-iingat ka, Bettina. Narito lang ako. Nakaalalay sa'yo bilang kaibigan mo. Anito. Salamat, Regan. Hayaan at babawi ako sa'yo. Agad siyang nagpaalam sa lalaki at kinausap ang nanay-nanayan. Ipinaalam niya rito ang nalaman. Sa kabilang banda naman ay inis na inis si Gilbert nang magising siya sa ingay ng ampon ng kanyang ina. Nakainom siya ng gabing iyon, ngunit nadatnan niyang gising pa ang bata at hinihintay ang donya. Gabing-gabi na, Juliana. Bakit narito ka pa sa baba? Anya sa bata. Ngunit hindi naman magawang magalit ng tuluyan. Pagkuway ang yaya naman ito ang pinagalitan niya dahil dapat sa oras na iyon ay tulog na ang bata. Naku sir, ayaw matulog eh. Hinihintay daw niya ang lola niya. Daddy Gilbert, are you drunk again? Yun ang tawag sa kanya ng bata. At isinunod pa nito ang pangalan sa kanya at ayon sa mama niya ay anak niya si Juliana kay Bettina. Hindi siya naniniwala roon dahil alam niyang si Regan ang ama ng bata. Pero ipinagpilitan iyon ng mama niya. Si Bettina umano ang nagsabi at kusa nitong ibinigay ang bata dahil hindi raw nito kayang buhayin. Lalo lang siyang nagalit. Napakawalang kwentang babae. Hindi, nakainom lang. Anya, kahit marami ang nagsasabing kahawig niya ang bata, ay binaliwala niya iyon pero sa loob-loob niya ay magaan ang loob niya kay Juliana. Hindi lang niya matanggap na ipinagpalit siya agad ni Bettina. Pwede po ba ako tumabi sa iyo matulog, Daddy Gilbert? Napakamot siya ng ulo. Next time, Juliana. Masakit ang ulo ko ngayon eh. Good night. Anya rito. Maybe tomorrow kapag hindi ako nakainom, okay? Ginulo pa niya ang buhok nito. Matulog ka na. Pahabol pa niya. Tinupad niya ang sinabing hindi iinom para kay Juliana. Tanghali pa lang ay umuwi na siya para makabanding ang bata. Automatikong nangunot ang noon niya nang iliko niya ang sasakyan. Naagaw ang atensyon niya ng isang poster ng politiko. Nakilala agad niya ang babae, si Bettina. Biglang gumulo ang isipan niya. Takang-taka siya at punong-puno ng pagkalito. Ramdam niya hanggang ngayon na ito pa rin ang nilalaman ng kanyang puso at hindi niya kanyang tumingin sa iba dahil ito pa rin ang gusto niya. Paano nangyari na tatakbo ito sa pagka-congresswoman? Alam kaya iyon ng mama niya? Kung gayon, ay ito ang magiging katunggali niya. Ang dating nobya? Ayaw sana ni Gilbert na pasukin ang mundo ng politika. Pero dahil sa pangungulit ng ina, ay napapayag siya nito. Hindi nga nagkamali ng iniisip si Gilbert. Pag-uwi niya, ay iyon agad ang bungad ng ina. Tinulungan pala ni Adela ang babaeng yan. Si Adela ang backup niya sa eleksyon. Anong alam ng Bettina na yan sa politika? Hindi siya kilala ng mga tao, kaya imposibleng manalo ang babaeng yan. Tuso talagang Adelang iyon. Kamuha ng tao na gagamitin laban sa atin. Huwag ka yung pakasiguro ba? Malakas sa tao si ex-congresswoman Adela. Kung si Bettina lang din, hindi siya mananalo sa'yo. Nananadya yata ang babaeng yan. Makikita niya, ipapahiya ko siya sa debate. Naman, huwag niyo naman personalin ng laban. Bumuntong hininga ang mama niya. Kung binabalak niyang kunin ang bata sa akin, huwag na siyang umasa. Hinding-hindi ko ibibigay si Juliana. Kahit si Gilbert ay hindi papayag sa bagay na yon. Pagkatapos ibigay ng babae ang anak nito, ay basta-basta na lang kukunin. Samantala ay nakatitig si Bettina sa mga nagkakabit na posters na nasa labas ng bahay nila. Nalalapit na ang eleksyon. Nang malaman niyang tatakbo sa pagka-congressman ang dating kasintahan, ay agad siyang pumayag sa hiling ni Mama Adela na tumakbo sa eleksyon. Yun ang pagkakataon niya para isiwalat ang lahat ng baho ng mga Alvarez. Gaganti siya sa lahat ng ginawa ng mga ito sa buhay niya at ng kanyang anak. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, anak? Kapag ginawa mo yan, sigurado ng pagkapanalo mo. Untag ni Mama Adela nang mapansin na nakatitig siya sa labas. Buo ng loob ko, Ma. Gaganti ako. Gagamitin kong ginawa nila sa akin para mapabagsak sila. Dumating ang araw ng debate. Kitang-kita ni Bettina ang galit na tingin ng dating among babae na humamak sa kanya at nagnakaw ng kanyang anak. Kasama nito ang anak na si Gilbert. Hindi ito tumitingin sa kanya. Kasama ni Bettina ang ina
at si Regan na tumatayong personal guard niya. Tahimik ang magkabilang panig hanggang sa tinawag sila sa entablado. Binigyan sila ng tsansang mangampanya muna. Mga kababayan, hinihingi kong suporta ninyo ngayong parating na eleksyon para sa nag-iisa kong anak na si Gilbert. Ang aming hangarin ay mapaunlad ang ating bayan, madagdagan ng libreng pabahay para sa mga walang tirahan, at nabawasan ang krimen at karahasan sa lugar. Huwag nating iboto ang mga baguhan at walang alam sa politika. Baka kaba ng bayan ang habol nila. Dito na tayo sa subok at maaasahan. Dati ng mayaman at hindi kaya mangurakot sa bayan. At siya nga pala, huwag niyong iboboto ang mga taong pagkatapos mong tulungan ay lalasunin ka pa. Patutsyada sa kanya ng Donya bago umupo. Lihim na naikuyom ni Bettina ang mga kamao dahil sa narinig. Napatingin siya kay Gilbert at mukhang hindi nito nagustuhan ang sinabi ng ina. Ako naman ay nangangako na paglilingkuran kayo sa abot ng aking makakaya. Iboto po natin kung sino po sa tingin natin ang karapat-dapat na iluklok sa pwesto. Saad naman ni Gilbert bago sumulyap sa kanya. Mga taga-Alfonso, tama po ang kabilang panig. Isa lang akong baguhan at walang gaanong alam sa politika. Pero nanggaling po ako sa hirap at alam ko ang tama at mali bilang tao. Hindi po ako asal hayop na gagawa ng masama sa taong walang kalaban-laban. Umugong ang hiyawan. Marahil ay alam ng mga tao ang pag-uugali ng mga ito, lalo na ng Donya. Maikwento ko lang, 6 na taon na mahigit ang lumipas. Alam niyo bang dati akong kasambahay ng mga Alvarez? Nagkatinginan ang mag-inang Alvarez. At ang aking kalaban na si Gilbert Alvarez ay dati kong nakarelasyon. Ngunit sa kasamaang palad, ay hindi ako nagustuhan ni Doña Criselda dahil isa lamang akong hamak na kasambahay. Hanggang sa nabuntis ako ni Gilbert. Nang malaman niyo ng Donya, ginawa niyang lahat para kamahian ako ng lahat. Pinagbintangan niya akong lalasunin kong asawa na si Don Edward. Hindi po totoo iyon. At saksi ang hardinerong si Regan na ang Donyang kumuha ng lason sa hadin at akong pinagbintangan. Ano pinagsasabi mo? Nasa campaign debate tayo at wala sa korte, Bettina. Hindi napigilan ni Gilbert ang sarili. Bahagyan nitong nilayo ang mic mula sa kanya. Muling umugo ang hiyawa ng mga tao. Tuwang-tuwa pa ang mga ito sa mga isinisiwalat niya. Makinig ka, Gilbert, para malaman mong totoo. Mga kababayan, pinalayas ako. Pagpapatuloy niya. Mabuti na lang at kahit papano ay may ipon ako nun. At inaamin kong galing yun kay Gilbert. Pinatuloy ako ni Regan sa dati niyang tinutuluyang paupahan. At doon ako nanirahan at nagtayo ng maliit na tindahan. Hanggang sa ipanganak ko ang anak namin ni Gilbert, na si Bea. 5 buwan na si Bea nang ipasunog ng Donya ang tinutuluyan namin. At ang buong squatters area. Narinig ni Regan na may inutusan ng Donya na ipadukot ang anak ko at palabasing namatay sa sunog ang bata. Garalgal niyang sabi. Tuluyang nalaglag ang luha sa kanyang mga mata. Napatiimbagang si Gilbert at tumingin sa ina. Mama, totoo ba yun? Of course not, iho. Alam mo naman ang politika. Magulo at lahat ay gagawin ng kalaban. Sinungaling ka. Ang dapat sa'yo, mabulok sa impyerno. Sinira mong buhay namin ng anak ko. Hindi ko sinira ang buhay ni Juliana. Maayos at may maganda siyang buhay ngayon. Kalmado ang Donya at hindi nagpapa-atekto sa sinasabi niya. Pinadukot mo siya dahil alam mong anak namin siya ni Gilbert. Sabihin mo sa lahat na pati ang paglason sa doon ay pawang kasinungalingan. Ibalik mo sa akin ang anak ko na pinadukot mo. Anyang hindi na napigilan ang galit. Lumapit na si Mama Adela upang pakalmahin siya. Ngunit wala na siyang pakialam. Manalo man siya o hindi, ang gusto niya lang ay malaman ng lahat ang katotohanan. Totoo ba, Mama? Galit na tanong ni Gilbert. Mukhang nagtitimpi lang ito dahil maraming tao sa paligid. Tumingin sa paligid si Doña Criselda. Namumuliti ka lang ang babaeng ito. Galit na saad nito bago bumaba mula sa stage at dumiretso sa sasakyan. Totoong lahat ng sinabi niya, Gilbert. Bakit hindi ka magpaimbestiga? Nung panahon na halos mawala sa sarili si Bettina,
Dahil sa nangyari sa anak niya, ay ako nakapulot sa kanya sa lansangan at umaruga sa kanya. Sabat ni Mama Adela. Malalim na napabuntong hininga ang lalaki. Patawarin mo ko, Bettina. Hindi ko alam. Pinaikot ako ni Mama sa mga kasinungalingan niya. Dahil malinis siyang trumabaho. Pinaniwala ka niya. Pinaikot. Alam kong biktima ka rin dito, iho. Pero sana, maniwala ka nagsasabi ng totoo si Bettina. I'm sorry, Bettina. Mapatawad lang kita kung ibabalik mo sa akin ang anak ko. Huwag niyong ipagkait sa akin ang karapatan ko bilang ina. Makakaasa ka nga ayusin kong lahat ng to. Kakausapin kong bata. Ibabalik ko siya sa'yo. Anitong tumalikod na. Pasensya na kayo mga kababayan. Yun lamang po't kayo nang bahalang humusga. Baling ni Mama Adela sa mga tao. Nagpulasan ng mga tao nang umalis sila. Maging si Gilbert ay agad na pinasibat ang sasakyan at nagmamadaling umuwi. Malakas na isinara ni Gilbert ang pinto ng kotse. Naabutan niyang umiinom ang ina. Nakita niya ang takot at paggalito sa mga mata nito nang makita siya. Ma, magsabi ka sa akin ng totoo. Yung totoo, Mama. Nataranta ito nang makita ang galit niya. Anak, sana maintindihan mo ako bilang isang ina. Ayoko lang na mapunta ka sa kung sino-sino lang. Iintindihan ko yun. Pero ang gawin mo siya ng masama, ang hindi ko maintindihan, Mama. Bakit? I'm sorry, son. Napakagulho lang mama niya. Oo, totoo lahat ng sinabi ng babaeng yon. Lahat yon ay inaamin ko na akong may gawa at nag-utos. Malakas na napamura si Gilbert dahil sa narinig. 6 na taon niyo akong pinaniwala sa mga kasinungalingan niyo, Ma. Son, I'm sorry. What do you want me to do? Kailangan ko bang lumuhod kay Bettina para mapatawad niyo ako? Hindi na niya sinagot ang ina. Tinalikuran niya ito at tinungo sa ang silid ng anak. Juliana, anak. Anya. Good evening, Daddy Gilbert. Bakit po? Can I talk to you? Can I come in? Sure po. Anang bata at nilawagan ang pagkakabukas ng pinto. Nang makapasok ay niyakap niya ito at panahingi ng paumanhin. What's wrong with you po? I'm sorry, anak. Alam ko malaking pagkukulang ko sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Pangako babawi ako sa'yo. I love you, anak. It's okay, Daddy. Mahalin po kita. Gusto mo ba makilalang mommy mo? Umiling ang bata. May lola said monster daw ang mommy ko. Di raw po niya ako gusto. But I still want to see her. Malungkot na pahayag nito. No, anak. Hindi yan totoo. Napakabait ng mami mo. Matagal ka na niyang gustong makita at makasama. Talaga po? Yes. Gusto mo ba siya makita ngayon? Talaga po? Opo. Bulalas nito. Pero saan, anak? Huwag ka magalit sa kanya. Walang kasalanan ng mami mo. Mahal na mahal ka niya. Yes, Daddy. Promise po. Okay, get ready. Papunta tayo sa kanya ngayon din. Agad nang tumalima ang bata at sumunod. Ilang saglit lang ay lula na sila ng sasakyan patungo sa bahay ng dating kasintahan. Pakisabi, importante. Anya nang hindi sila papasukin ng gwardya. Ma'am Betty, may bisita po kayo. Importante raw po. Sino raw? Saglit lang at bababa ako. Narinig iyon ni Gilbert nang makaupo siya sa sofa kasama ang anak. Si Gilbert Alvarez at may kasamang bata. Saglit ay katahimikan, kasunod ng mabilis na pagbaba ni Bettina. Bumuntong hininga siya nang makitang dahang-dahang bumaba ng hagdan ang babae, habang walang kurap na nakatingin sa anak. Anak, siya ang mami mo, si Bettina. Agad na tumayo ang bata at binati ang ina. Good evening po, Mommy Bettina. It's nice to see you po. Naiiyak na dinaluhong ng yakap ni Bettina ang anak. Bea, anak, kay tagal kong pinanabikan ng pagkakataong mayakap ka. Ang laki-laki mo na. Juliana po ang name ko, Juliana Alvarez. Lalong napaiyak si Bettina. Talaga? Kasi nung baby ka, Bea ang tawag ko sa'yo. Nice name, anak. Bagay sa'yo. Saan po kayo galing, Mommy? Bakit ngayon lang kayo nagpakita sa akin? Sumabat naman si Gilbert. Kasi anak, ganito yun.
Nagtrabaho ako, anak, sa malayo. Kaya ngayon lang ako nakabalik. Putol ni Bettina sa kanya. Pero ngayon, hindi na ako aalis. Hindi na kita iiwan. Promise, Mommy? Hindi niyo na po kami iiwan ni Daddy? Para hindi na siya palaging umiinom. Ha? Tila hindi malaman ni Bettina ang sasabihin sa anak. Oo, pangako anak. Mula ngayon hindi na ako iinom. At hindi na tayo papayag na umalis pa sa atin ang mami mo. Ayos ba yun? Sabi na lang niya para sa ikakapanatag ng anak nila. Ayos na ayos, Daddy! Masayang tugon ng bata. Ayos din ba yun sa'yo, Bettina? Kung makapatawad na pa ako. Umaasang baling niya sa dating nobya. Hindi naman siya nagmahal ng iba. Galit siya dahil napang-ikot siya ng ina. Pero ang puso niya ay binitbit ni Bettina noong umalis ito. Ngayon na nga lang niya naramdaman ang pagtibok niyon dahil nasa harap na niya itong muli. Bumuntong hininga ang babae. Masama pa rin ang loob ko. Pero kailanman ay hindi ako tuluyang nagalit sa'yo. Wala namang ipinagbago. Wala ka pa rin kapalit, Gilbert. Ikaw rin, Bettina. Nag-iisa ka lang mula noon hanggang ngayon. Mahal na mahal pa rin kita. Mahal din kita. Pero sana, huwag mo munang hilingin sa akin na patawarin kong mama mo. Hindi ko pa kaya. Matapat na saad ng babae. Alam ko yun. Naiintindihan ko. Kung mapayag ka, magpapakasal tayo. Bumuo tayo ng sarili nating pamilya. Malayo kay mama. Oo, Gilbert. Hindi na niya pinigilan ang sariling yakapin si Bettina. Magpakasal tayo sa lalong madaling panahon sana. Sigurado ka na ba? Oo naman. Ayoko na maulit ang lahat ng to. Makalipas ang isang buwan ay nagpakasal ang dalawa. Umurong sa pagtakbo sa kandidatura si Bettina at ipinaubaya na iyon sa asawang si Gilbert. Dahil wala namang ibang katunggali, ay nanalo ito. Si Doña Criselda ay sa ibang bansa na naninirahan, kasama ang asawang Don. Humingi muna ito ng tawad bago umalis, ngunit sinabi niyang hindi niya alam kung kaya niya itong patawarin. Sa ngayon ay sinisikap niyang buuin ang mga basag na piraso ng kanyang puso sa pamamagitan ng pagmamahal. Natabunan ng pagmamahal at kagustuhan niyang mabuo ang pamilya ni Juliana ang galit niya kay Gilbert. Marami siyang pwedeng isumbat, pero pinili niyang magpatawad. Hindi pa naman siguro huli para sa second chance. Huwag lang sana siya nitong bibiguin dahil wala ng pangatlo pa. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!